Sinubukan ni Bond na sabihin kay Anya, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil abala siya sa takdang aralin. Pagkatapos ay sinabi ni Yor kay Bond na nakalimutan niyang bilhan siya ng kahit anong dog food, at dahil late na uwi si Lloyd ngayong gabi, kailangan niyang siya ang magluluto ng kanyang hapunan ngayong gabi. Napagtanto ni Bond na ito ang dahilan ng kanyang nalalapit na kamatayan, ngunit masyadong natatakot kay Yor upang isaalang-alang ang pagtanggi na kainin ang kanyang pagkain. Muntik na siyang magbitiw sa kanyang kapalaran hanggang sa napagtanto niya na kung mapauwi niya ng maaga si Lloyd, magluluto siya ng hapunan para kay Bond na nagliligtas sa kanyang buhay sa proseso. Agad na lumabas si Bond sa kalye upang hanapin si Lloyd. Gayunpaman, wala siyang ideya kung nasaan si Lloyd o kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya nagtatapos siya sa paglibot sa lungsod, na puno ng mga distractions at mga hadlang na humahadlang sa kanya. Habang lumalalim ang hapon sa gabi, sa wakas ay nahanap na ni Bond si Lloyd habang naghahanda siyang pumasok sa isang pharmaceutical company para makakuha ng sample ng truth serum. Nagulat si Lloyd nang makita si Bond dito, ngunit ipinapalagay niya na naghiganti siya para sa pag-eksperimento at pinaakay siya sa lab. Gayunpaman, habang hinahanap ni Lloyd ang serum, nakakuha si Bond ng isa pang pangitain sa pagbabalik ng mga mananaliksik at mabilis siyang binalaan. Kapag ang mga mananaliksik ay pumasok sa lab, ang tanging nakikita nila ay isang tala na nagdedeklara na ang serum ay ninakaw. Ngunit kapag binuksan nila ang safe upang suriin, ang serum ay nandoon pa rin. Pagkatapos ay tumalon sina Lloyd at Bond at tinambangan ang mga mananaliksik. Pinatumba sila at kinuha ang swero ng walang problema. Natapos ang kanyang trabaho. Si Lloyd ay nakakauwi ng maaga pagkatapos ng lahat at kinumpirma ni Bond ang tagumpay ng kanyang sariling misyon sa isang bagong premonisyon na nagpapakita sa kanya na kumakain ng masarap na pagkain na ginawa ni Lloyd at nag-aalala na ipinipilit niya ang sarili niya ng husto. Nagpasya ang dalawa na i-flout ang mga alituntunin ng hayagan upang matulungan nila siya sa mga gawain at si Henderson, na naawa sa kanila, ay pinahintulutan silang gawin ito. Tinulungan ni na Emile at Ewin si Damian na makapagpahinga ng kaunti, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa tungkol sa pagbabalik sa trabaho. Nagpasya si Henderson na lumikha ng isa pang dahilan para makapagpahinga si Damian sa pamamagitan ng pagpapanggap na parusahan siya at ipinadala siya sa isang field research trip kasama si Emma Green. Pagkatapos ng isang mabangis na paglalakbay sa kayaking kung saan nabigla ang mga lalaki pagkatapos mahulog sa tubig na hanggang baywang, nag-aapoy sila para magpainit at nagsimulang maghanda para manghuli ng ilang isda. Matapos makahanap ng pain at gumawa ng pangingisda, ang mga lalaki ay nakahuli ng ilang isda at kinain sa tabing ilog. Bagamat nagsasaya siya, nakonsensya si Damian sa katotohanang hindi siya nag-aaral ayon sa kanyang desisyon. Sinabi sa kanya ni G. Green na ang pagpapahinga ay kasing halaga ng isip, at ang pag-spacing out ay makakatulong din sa paglaki ng utak ng mga tao. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Emma Green ang mga lalaki sa Stella Lake, kung saan ang tatlo ay sinalubong ng isang kamangha-manghang tanawin. Nang tanungin ni Emma Green si Damian kung sa tingin niya ay isang pag-aksaya ng oras sa araw na ito, inamin ni Damian na hindi pa nangyari. Bagamat ang parehong mga kwento ay higit na hindi nakakonekta, pareho silang may kinalaman sa halaga ng buhay, na ang kwento ni Bond ay medyo mas literal tungkol dito kaysa kay Damian. Ang aral na natutunan ni Damian sa pagtatapos ng kanyang kwento ay na habang ang pagkakaroon ng mga layunin ay mahalaga, mahalaga din na huwag pabayaan ang iba pang mga aspeto ng buhay na nagpapahalaga sa pamumuhay. Ito ay isang kapaki-pakinabang na maliit na episode na nagpapaalala sa mga tagahanga na ang SPYX Family ay higit pa sa isang komedya at mayroon din itong nakakapanabik na mga sandali. Ang episode 3 ng SPYX Family Season 2 ay nagsisimula sa pagharap ni Yuri sa isang misyon at pag-uulat ng mga detalye sa kanyang mga kaalyado sa State Security Police tungkol sa kanilang mga target na espya. Ang kanyang mga kaalyado ay pumasok sa silid ng mga espya at hinuli sila. Pinupuri siya ng amo ni Yuri at binigyan siya ng bagong misyon. Gusto niyang masubaybayan niya ang isang lalaking nagngalang Franklin Perkin, isang dating reporter ng pahayagan. Pinutol namin kay Yuri ang pagsusuri sa mga pang-araw-araw na gawain ni Franklin upang maunawaan ang kanyang mga gawi at pamumuhay. Ibinigay ni Yuri ang isang ulat sa kanyang kasama. Ngunit iminungkahi niya na magpahinga si Yuri dahil walang kahirap-hirap siyang nagtrabaho. Pagkatapos ng isang debacle, kasama ang kanyang landlady umalis si Perkins sa kanyang apartment upang magtala ng isang bagay para sa kanyang susunod na artikulo. Palihim siyang tinutunton ni Yuri at ng kanyang kasamahan. Pagkatapos magkaproblema sa pagkuha ng isang balita, si Perkins ay tumakbo sa isang grupo ng mga bata at itinapon ang kanilang pistol sa basurahan. Kinukuha niya ang mga larawan ng mga ito at planong gamitin ang data na ito para sa isang gawa-gawang kwento para sa kanyang underground na publikasyon. Pinag-uusapan ni Perkins at ng kanyang ama ang moral, katarungan, at pamilya habang nakikinig si Yuri sa kanilang pag-uusap. Patuloy na sinusubaybayan ni Yuri si Perkins na humihingi sa kanyang katrabaho ng isang cart na naglalaman ng mail. Natuklasan ni Yuri na ito ang paraan ni Perkins sa paghahatid ng impormasyon sa kanyang mamimili. Matapos makitang ipinadala ni Perkins ang sulat,
Ipinaalam ni Yuri ang kanyang mga kasama at sila ay nagpakita sa pintuan ng Perkins na susunod na araw. Napansin ni Perkins si Yuri at ang State Security Police sa pamamagitan ng bintana at pagkataranta. Yuri kay Perkins na nasubaybayan nila at inaresto ang kanyang mamimili. Inaresto niya si Perkins at ipinangako na makukuha niya sa kanyang ama ang tulong pinansyal na kailangan niya upang mabuhay.